administrasyon mo. Bukang kang inang Malacanang. Yan sinabi ko sa tapos tatawa-tawa siya dyan. Binura niya na, hindi ko na screenshot kasi I don't have, ayan hahaha, diba? Bukang kang, alam mo na ngayon, pinag-uusapan ka namin ni Abel. Ito ang Wow Trending. Isa sa mga puting ahas ni Madam Maharlika Boljaquera bumaliktad. Ito ay matapos na gumawa ng storya sa Inquirer. Maharlika, political influencer or political turncoat, ay pinakita din ang dating profile picture ni Maharlika kasama si Presidente Bongbong Marcos, pero ang nasabing Facebook account ay deactivated na matapos maging anti-Marcos si Madam Maharlika Boljaquera at hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Maharlika muling tinignan ang kanilang conversation sa Messenger, pero ang lahat ng mga reply at mga message ay deleted na at unsent na ang mga reply ni Abel. Natawa na lang si Maharlika dahil kung wala itong tinatago, bakit anya binura niya ang kanyang mga message para sa kanya? Abel, what happened? Nilamon ka na rin ba ng pagiging ganit sa salapi? Wala kang utang na loob kay Maharlika? Ngayon pa lang, mag-ingat ang mga kaibigan ng Abel. May pagka-backfighter at parang inggitera. At bakit nag-delete siya ng mga message? Obvious na may mga hindi maganda siyang sinabi kasi bakit niya binura? Yan ang pinakaayaw kung klaseng tao, yung isasalang ka para lang sa pangsariling interes niya at kapirahan pa between friends. Dapat walang usapang pera. True colors lumalabas pag magagamit ang ugali. Ingat ka lang lagi, Madam Maharlika. Napanaginipan kita na hindi magandang pangyayari. God forbid. Mabuhay ka at salamat sa pagmamahal mo at pakikipaglaban sa tiwaling gobyerno. Bago sana nagdadadak-dak-dak-dak, nagsulat-sulat ka, Toto, sa Inquirer, Toto. Kasi siyempre the moment na nagsulat ka, alam mo yun ang problema sa mainstream media o sa press, na supposedly you are the fourth estate, di ba? You have the power para mag-lead ng political discourse, i-lead niyo yung mga taong bayan. You have the power to criticize the government. But sa halip, you criticize like, vlogger like me. At hindi ako gumagasta ng pera ng bayan, Inquirer at Federal. Ba't hindi nyo i-criticize ang kaputahan ng buwakan ng inang gobyernong ito? Bakit ang kaletsya, yung mga expose ko dito, ang inaano-ano nyo, ha? Ano sabihin mo, Maderazo, nagagalit ako dahil hindi ako nabigyan ng posisyon. Di ba? Katangahan yan, kachipan yan. Saan ka ba nag-aral? Di ba? Minsan mananawagan sana ako sa Inquirer, tanggalin nyo na yan, pero pare-pareho lang naman kayo dahil sugo kayo ni Lisa Ahas to destroy Maharlika by spreading that video na predated. You know what I mean? Doon sa kapapasok lang, nag-share sila ng video at pinapalabas na nangyari December of 2023, a month ago. Pero ang totoo, last year, 2022 pa, December of 2022, year 2022. So ngayon, Maderazo, kung di ba naman bugo ang imuulo, Toto, ha? Total, gusto mo sumakay sa Maharlika ngayon eh. Di ba dapat pinag-aaralan po, ano ba yung mga qualities and requirements para maging qualified ka to apply a position in the government? Di ba? Siyempre kung ambassador yan, alangan naman ang ambassador ng Amerika dito is Amerikano like me. Gamit-gamit ang utok mo. Nano ka man imo? Anong unod sang utok mo? Buwa sang lubi? Nano ka man? Alright? Okay, doon tayo kay Inquirer. Nasabi ko na ng Inquirer, during Duterte's time, mandorobo na kayo. Dinorobo na yung Pilipino. So, hindi ko na uulitin ng bonggang-bongga yon. Let's go to Abel. Okay? Kasi mga palangga na nakarating sa akin, galing sa mga group chat, okay, na si Abel daw ay magdidemanda laban sa akin dahil tutulungan daw siya ni Lisa. Sabi ko sa inyo, tutulungan daw siya ni Lisa Ahas, di ba? Ipi-finance siya ni Lisa Ahas para i-demanda ako. Di ba? Hindi go. Okay, dadagdagan pa natin yung lalagay mo sa kaso mo para baka sakaling may probable cause yung kaso mo. Okay. Alright. Ito lang kasi, Abel, actually naawa ako sa'yo. Kanina pinag-iisipan ko to, kung ibablog ko ba to? Hindi. Pero kasi ipinangako ko na sa ipinangako ko na sa mga palangga eh. Alam mo, hindi ako masamang tao, palangga. Buwa sa labi. Hindi ako masamang tao. The moment na pinromote ko si Abel,
Hindi ako masamang tao dito. Tangina, dati pinagkaparahan ko na lang sila lahat, di ba? Promote ako dito. Di naman ako, hindi naman ako kumikita sa mga damit-damit niya. Kung ako'y masamang tao, dapat kaliwaan ka mo. Sige, promote kita. Bigyan mo akong pera. And I have the right to ask money pagdating sa endorsement because this is my channel, right? Okay, buti pa tong Sendwave eh. Sendwave naman, baka naman. But anyway, mag-download kayo ng Sendwave. Okay, ito na ang pinaka-moment na inaantay ninyo. Actually, may nakausap akong palangga bago tayo mag-vlog. We talk about this. Nasabi sa akin, grabe, bonggang-bongga ka naman. Bakit po naman, grabe naman, sobrang lumubog naman si Abel sa'yo. Okay, Abel, kasi kailangan mo matuto. Di ba ate ang tawag mo sa akin, bigyan na kita ng konting advice. Sa mundong ito, mahalaga ang tunay na pakikitungo sa tao. Mahalaga ang pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa-tao. At kapag ang tao ay sincere sa iyo, huwag mong sisirain ang tiwala niya, huwag mong sisirain ang pagkakaibigan ninyo. Alright? Dahil yung pera na nakukuha mo ngayon sa kipay ni Lisa, sa mga project na binibigay ni Yeye Vivas sa iyo, sa pakikipagsabwatan ninyo ni Pinky Romualdez, dyan sa DSWD, coming from your mouth yan, Abel, sige, kasuhan mo ako. Alam mo kung masama lang akong tao, mga palangga. Bago ako nagdakdak dito, sana pinag-screenshot ko na yung mga conversation namin ni Abel since 2020, I believe. Kasi wala akong intention manira ng tao, mga kaibigan. The more na binabanatan niyo ako, okay, lalo na dati tayo magkakilala, yari ka. So imagine mo, kasi check ko kanina, kung ako yung intention ko, destroy you. Ano pa lang, ito yung message namin, in-unfriend niya na ako ng bonggang-bongga, ayan. So kung mapapansin mo, tinignan ko kanina, yan yung mga mensahe namin. Diba? Ito, tignan mo to. Sinend ko sa kanya si Bukangkang. December 15, ito si Bukangkang. Sinend ko sa kanya yung link ko, yung undersecretary ng PCO, Presidential Communications. Ayan yung sagot niya, deleted na. Pinag-delete niya. Ba't mo dinelete? Takot ka, no? Ayan, yan ang sinend ko sa'yo, si Bukangkang. Mga palangga, sinend ko si Bukangkang. Ayan, ang sabi ko dito, Bongbong Marcos, ayan, kasi Twitter to. Mr. President, maraming qualified at may puso para sa taong bayan ang pwede nating maging undersecretary ng Office of the Press Secretary. Bakit si Bukangkang pa? Ito ang sisira sa'yo. Puro kalaswaan at kapapalpakan ang alay ng administrasyon mo. Bukangkang inang Malacanang. Ayan, sinabi ko sana. Tapos tatawa-tawa siya dyan. Binura niya na. Hindi ko na screenshot. Kasi I don't have, ayan, ha. Diba? Bukangkang, alam mo na ngayon, pinag-uusapan ka namin ni Abel. So, sa akin lang dito, alam mo, ayan, wala akong binurang mga message. May binura ba ako? Kasi wala akong intensyong masama. Ayan, sa history, wala akong intention. Ayan, wala akong intention. Pag dito niyo makikita, may binura ba akong message yan? Wala akong binura, siya ang nagbura. Ano ba? Binidelete mo lahat yung message mo, wala nang natira. Pero actually, yung sa Viber, swerte ka pa eh. Dahil yung Viber, nag-change ako ng phone, tapos nabura lahat yung mga conversation. But that's not important anymore. The important here is credibility and the story nung tayo ay magkasama. Okay. Naalala mo, ito shout out kay Miss Alice Eduardo and Small Laude. Okay? Nakilala ko si Alice Eduardo, mga kababayan, the Steel Queen, negosyante yan, si Miss Alice. Nakilala ko siya, actually tinignan ko dito kasi ito yung phone ko dati. Nag-change ako ng number. Di ba pag nag-change ka, minsan nawawala. Hindi ako techie, so hindi ko na-save yung iba. So tinignan ko tong message na to, mga kababayan. Nagkakilala kami ni Alice Eduardo noong inauguration. Okay, ito yung picture. Ito unang message ko kay Alice. Ayan, sinend ko yung picture namin, kami nila Small, ayan mga palangga. Just to tell you the history kung paano ko nakilala sila. Okay? Kwenanto ko na yan eh. Pero nakilala, walang nag-introduce sa amin. Okay? So, hindi mo pwedeng i-claim, Abel, na ikaw nag-introduce o kung sino. Nagkakilala kami doon. And Miss Alice Eduardo was very nice during that time na siya ang nag-approach sa akin. So, kailangan ko lang to, Miss Alice, madam o ate,
Kasi gusto yung we're okay, pero we're not that friends. I mean mali eh. Hindi ako parang, kahit nag-uusap kami ni Miss Alice, ayoko magpaka-feeling friends, baka sabihin naman, although mabait siyang tao, yun ang pagkakilala ko sa kanya. Okay? Wala akong masabi kay Alice Eduardo at kay Small. Okay? Dahil hindi ko naman sila hindi ko naman sila kilala talaga, nakakasama araw-araw and everything, hindi ko naman sila nakakausap and everything. But ang masasabi ko lang, Avel, sa'yo, napakabait ni Alice Eduardo. Okay? Tinanggap niya tayong tao dun sa bahay niya. 'Di ba? Kasi mga palangga, paano ako nakapasok sa bahay ni Alice Eduardo? Nung nag-meet kami ni Alice, kailangan malaman niyo yung background eh. Nung inauguration ni Kuting, yung picture na yan, nanonood siya ng vlog ko. So I was I feel honored na, wow, Alice Eduardo nanonood ng vlog ko. So yun na, yung picture niya, nag-picture kami. Sabi ko, tara picture tayo, ganon. Hanggang sa nagkuhaan kami ng number. Kaya nga sinend ko sa kanya yung picture namin. Hanggang sa in-invite niya ako sa bahay. So ako, wala kasi sa utak ko na parang, oh wow, Alice na to. Wala akong pakialam kung sino-sinong mga, my personality is not really, na parang, uy, ito negosyante, ito kailangan madikitan ko kasi baka may pakinabangan ako dito. Wala akong ganun, Abel, alam mo yan. Okay? So ngayon nga, na-invite nga ako sa bahay niya. Di ba, tinext kita, sabi ko, kilala mo ba si Miss Alice Eduardo? Kasi sabi ko, iniimbitan niya ako sa bahay niya. Sabi ko na gano'n. Tapos nag-joke pa nga ako eh. Alam mo, sinabi ko to kay Miss Alice mismo. Sabi ko sa'yo, very straightforward. Ito kung nanonood siya, sabi ko, binabalikan ko kung na-balljack ko ba siya. Sabi ko, na-balljack ba ako dito? Baka batuhin ako ng mga yero nito. That was a joke kasi construction business siya eh. Baka batuhin ako ng mga hollow blocks. That was a joke. It's the same thing nung nag-meet kami dati ni Sas na una, sabi ko baka sugo ni Taning to. Siyempre, normal sa'yo yan na parang vlogger ka. Ito ba? Gusto ka ba talaga nito? Baka mamaya, kailangan mong mag-ingat. But again, so yun na nga, tinext kita, Abel, na, basta na lang, hindi naman word for word dapat, na, inibita ako ni Miss Alice, sabi ko, ganun, punta tayo, So, ikaw yung kasama ko. Tinanggap tayo ni Alice Eduardo, ni Small Laude. Tinanggap niya tayong tao. Napakabait. Okay? Pinakain tayo, pinagkapi ako, binigyan ako ni Miss Alice ng bonggang-bonggang kape. Tao niya tayong tinanggap. Okay? At doon ko nalaman yung humble beginnings niya. And I was really inspired dun sa istorya ni Alice Eduardo at ng family niya. Anong ginawa mo? 'Di ba? Ito, Miss Alice, pasensya ka na. Nakilala niyo naman ako. I am a very straightforward person. Wala po ako hiningi sa inyo. 'Di ba? Kahit bilyonarya kayo, ni minsan hindi ako nanghingi ng baka naman. 'Di ba? Magpaparinig ako, magdrama ako na ganito. Wala akong hiningi. But I really appreciate your hospitality, your friendship, your love na ipinakita nyo sa akin during that time. Kaso itong kaibigan natin, kailangan kasing maputol na to, Miss Alice. Kung anong sinasabi niya sa'yo, patalikod. Kaya nga, nung time na yon, na parang sa loob-loob, ano ba to si Abel? Kaibigan natin. Ang tawag mo kay Abel, di ba, Mama Nucha? Ang tawag niya dyan, Mama Nucha. Kung ano, hindi ko na lang po ikukwento yung mga pangit na sinabi ni Abel kay Miss Alice. Okay, but this is all about, paano ba? In respect ko dun sa tao, I will deliver it in very, very nice. I'll try my best. Ginagawan mo siya ng kwento patungkol sa yaman niya. Yun na lang. Ginawan ka niya ng kwento tungkol sa yaman niya, but we have text message naman, I can tell you. Message ko po kayo diretso. Di ba? Ang dami mong kinuwento sa kasiraan ni Miss Alice Eduardo and even Small Laude. Okay? Kaya nga, nung time na yon, we are friends. Pero I feel something na, siguro dahil, sabihin na natin, maniwala man kayo sa hindi, mabait lang akong tao at hindi ako nang iiwan agad sa ere sa kaibigan. Okay? Maniwala kayo o hindi, nababait ako, bala na kayo. Diba? Patapos mga kapalangga, ito yung pinaka-moment na kailangan malaman ng lahat. Abel,
bago ka, well, hindi mo naman ako masisira. Kung kasuhan mo ako, kasuhan mo ako. Magtulong kayo ni Lisa, pagbuhulin ko kayo. Naalala mo na isa-isang tinatawagan mo ko, nasa hotel ko ako, di ba? Although in fairness kay Abel, nung time na yun, syempre alaga niya ako, di ba? Natara niya akong pagkain, pinagluto niya ako, pinakain mo ako sa bahay, hindi lang naman ako, kasama yung kaibigan natin. Maganda yung trato mo sa akin. Pero di ba sabi ko sa'yo, hindi mo to makakalimutan, Abel. Magtahi ka lang ng magtahi. Pag nagnakaw ka, sabi ko sa kanya, pag nagnakaw ka at maging part ka ng korupsyon, walang kaibigan sa akin. Buboljakin kita. Sinabi ko sa'yo yon. Kahit nung huli kang pumunta dito sa Amerika. Di ba? November and December, yung picture nga ng 2022. Tapos, inuutusan mo ko, okay? Nakausapin si Alice Eduardo na ako ang kumausap na magtayo tayo, isinasama mo ako sa business mo dito sa Los Angeles na magtayo ng boutique. Okay? Sa madaling sabi, gusto ni Abel na utuin ko si Alice Eduardo na mamuhunan sa boutique sa shop, boutique para sa kanya at ako daw ang mag-manager. Sabi ko, that's not my line of business. Diba? Sabi ko, ikaw na lang, ganyan-ganyan. So, inuuto mo ko. Parang, ang sa akin lang, gusto mo pala makipag-business kay Alice. Bakit hindi ka gumawa ng letter of intent, proposal, business proposal, na mag-business partner kayo? Diba? Tinimpi ko lang yon, tinago ko lang kasi kaibigan kita. Diba? Hindi ko rin sinabi kay Alice Eduardo yun. Ngayon, alam niya na. Para niyo lang malaman kung anong klaseng tao ka, Abel. Dapat hindi ko natulongkatin kasi madadrag yung pangalan ni Miss Alice. But for the fairness, for my side, kasi gusto niyo akong babuyin ni Lisa sa pagpapakalat ng video na predated. Ito ang bigay ko sa'yo, itong magupit. Kasuhan mo ako, sige. Pagbuhulin ko kayong dalawa, magsama kayo ni Lisa Ahas. Okay, so inutusan mo ko, kinukulit mo ko, nakausapin si Alice na mamuhunan, ginagamit mo ko. Sabi ko sa iyo, ikaw na lang, sabi ko na gano'n, ikaw na lang, Abel, sabi ko, dito mo man kakilala yan. At hindi ko personality yun. Imagine mo, kakilala pa lang sa akin ng tao. Tapos bigla sasabihin ko sa kanya, Miss Alice, baka naman pwede tayo magnegosyo. Parang gano'n. Tapos pumunta pa tayo sa isang party. Okay, may pinuntahan tayong bahay na nag-party tayo, tumawag. Matatandaan to ni Miss Alice. Okay, tinawagan kami ni Miss Alice Eduardo. You know what, ito ang masasabi ko. Alice Eduardo is a very nice person. Isa siya sa pinaka-nice person in the world na na-meet ko sa mundo ng showbiz, not showbiz, ng business and politika. Pinaakyat niya ako sa bahay niya, kinuwento niya yung lola niya. Doon ako na very emotional ako. Tapos how come na sisirain mo yung taong ito? Na tinanggap ka sa bahay niya, paglabas pa lang natin, magsisira-sira ka na, giatay. You know what I mean? Tapos yun nga, going back, nasa isang bahay tayo, tumawag si Alice Eduardo, I'm not sure, sa'yo yata siya tumawag o sa akin. I forgot I think sa kanya kasi Philippine line. 'Di ba? Nag-uusap tayo doon. May mga taong naka-witness doon. Tapos anong ginawa mo? Kinaray-karay mo ako sa likod ng bahay na pinuntahan natin. Tapos sinisenyasan mo ako na i-push ko na yung magtayo ng boutique dito sa Los Angeles o dito sa California. Sinunod ba kita? Hindi. Kasi ang kapal naman ng mukha ko na sasabihin kay Eduardo na, uy, Miss Alice, baka naman mag-business partner tayo. Mga ganyan. Di ba? Wala akong ganyang, kahit na, for sure, Miss Alice will not gonna, say something about this in public. Definitely. Knowing her personality, tahimik naman yan. Di ba? Pero yun ang gusto mong ipagawa. At sabi ko nga, yung mga somehow, nabudol mo rin ako kasi may mga tao minsan na gusto makipag-meet up sa akin, 'di ba? Ang dami mo na kaagad sinasabi, ay, wag yan ate kasi ganito yan, ganyan, pulboroni. Kahit na si Lagdameo, 'di ba? Ikaw rin nagsasabi na nagpupulboron yan. Isa ka na nagsasabi nagpupulboron. Paano ba namin nalaman na si Taning Pinoy ay nagpatahi na ng barong para sa kanyang naudlot na apo?